Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay January 31, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, chapter 4, verse 35 to 41. Noong mga araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ng bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," nila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at inutos sa hangin, "Tigil." At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas at nasabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Saturday po sa inyong lahat. January 31 na. Ang bilis ng araw, ano po? Last day of the month. Sa gospel po natin ngayon, si Jesus ay sumakay sa bangka kasama ng mga alagad. Kaya lang, nung nandun sila sa kalagitnaan, biglang lumakas yung hangin, lumaki yung alon, at muntik nang mapuno ng tubig yung bangka nila. In short, halos lumubog na sila. Samantalang, yung kasama nila, si Jesus na kasama nila, anong ginagawa? Mahimbing na natutulog. Kaya sa takot ng mga alagad, ginising na siya at anong sabi? "Nako, guro, hindi pa ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Kaya kung minsan makikita natin na pag i-compare natin sa atin bilang tao, yung pagkalulubog na tayo, parang ito yung malalim na tanong natin sa gitna ng paghihirap natin. Parang gusto nating sabihin sa Diyos, nasaan ba ang Diyos kapag lumulubog na tayo? Kaya naman anong ginawa ni Jesus pagkagising? Sinaway niya yung hangin at dagat. Sabi sa hangin, "Tumahimik ka." Sabi sa dagat, "Manahimik ka." At agad itong tumalima. Kaya pagkatapos nun, hinanap niya yung mga alagad at ang sabi, "Bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya?" Alam mo, sa buhay natin, di ba ganito rin yung pakiramdam natin? May mga panahong parang pakiramdam natin, natutulog ang Diyos. Kapag sunod-sunod yung problema sa atin, yung dagok ng buhay sa atin, sunod-sunod yung pagkakaroon ng matinding sakit, problemang hindi matapos-tapos, bayarin na hindi maubos-ubos, tapos parang feeling mo, may mga relasyon na patuloy na nasisira. Kaya kung minsan gusto nating tanongin ng Diyos, "Lord, nasaan ka ba? Wala ho ba kayong pakialam? Hindi po ba ninyo napapansin? Lulubog na ako." Pero alam mo, yung gospel ngayon ay magandang paalala. Anong pinapaalala nito? Na kahit si Jesus ay tahimik, ang mahalaga, kasama mo siya sa bangka. Hindi siya lumalayo, hindi siya bumababa, hindi siya umaalis, hindi kanya iniiwang mag-isa sa bangka.
At ganun siguro, yung mga taong at peace, yung alam nila yung pinaniniwalaan nila, alam nila yung Diyos na pinangahawakan nila. Magkaguluman sa paligid, pero tingnan mo si Jesus, natutulog na tahimik. Kaya ito yung ipanalangin natin, na sa kabila ng maraming pagsubok sa labas, pumayapa nawa yung ating kalooban. Kaya sa araw na ito, anong challenge sa atin ng Ebanghelyo? Ipagkatiwala natin kay Jesus yung ating takot. Huwag lang yung plano natin. Sabihin natin sa Kanya kung ano talaga ang bumabagabag sa puso mo. At pagkatapos nun, magtiwala tayo sa Kanya. Pangalawa, china-challenge tayo ng gospel na patuloy tayong manalangin kahit parang walang sagot, kahit parang walang nakaririnig. Dahil ang totoo niyan, kagaya ng gospel natin kahapon, may nangyayari kahit hindi natin nakikita. Magtiwala tayo sa proseso ng Diyos. Let us pray. Panginoon, sa gitna ng aming mga bagyo sa buhay, turuan mo kaming magtiwala na nariyan ang iyong presensya. Kapag kami ay natatakot, always remind us na kasama ka namin sa aming bangka. Always remind us na sa tamang panahon, sasawayin mo yung mga alon ng aming buhay. Bibigyan mo kami ng kapayapaang nagmumula sa iyo. Amen. Kung meron kang kakilala na dumadaan sa matinding bagyo sa buhay, baka ito yung gospel na kailangan nilang marinig. I-share natin to sa kanila, i-forward natin to sa kanila. Yan din sa ating mga GC, sa ating mga kapamilya, sa ating mga kamag-anak, classmates, kaibigan. Tandaan, lagi natin kasama ang Diyos. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nagpapaalala, halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.